Kamusta mga bata? Ngayong araw, matututunan natin gumawa ng sinturon. Oo, sinturon. Sinturon na pwede pamalo sa batang makukulit or pwede ding palagay sa pantalong maluwag. Ano ba yan? Sorry, joke lang. What's up subscribers? Welcome back to the channel. This is Paul Bonin Vargas of ZEBIANMNL. So today, yung gagawin natin is sinturon or belt. Or dun sa amin sa Bicol, alam ko, naalala ko dati, paha yung tawag namin doon, dito, sa gagawin natin. Actually, meron akong belt dito. This one, ginawa ko siya parang mga, kung di ako nagkakamali, almost 1 year ago. Kaso yun nga, dahil sa tagal and medyo gamit ko na siya and medyo lumuwag or lumaki ako ng kaunti. Ayun, na medyo nasira na siya. So ayun, to here. Pero this time, yung gagawin natin is a different style. So yung gagawin natin will be based from here. Yung belt na to, nakuha ko siya or nabili ko siya sa Baguio kasi nung nag-shoot kami sa Baguio parang last year, December, kakamadali ko, naiwan ko yung belt ko, which is yung kanina. So, I'll be removing this one, yung parang buckle niya, tatanggalin natin. And gagawin na lang natin is parang i-style na lang natin yung belt na gagawin natin based off from here. So, I'll remove the metal parts and discard na natin tong belt na to. Actually, itong belt na to, nagamit ko parang once or twice lang. Kaya, tapos, kakamadali kasi namin kakamadali ko bumili kasi wala nang choice. So, yung sa dulo lang yung nagamit ko kasi medyo malaki nga tayo. So, anyway, ayun. I'll remove this one and I'll show it to you in a while. Alright, so before we start, shout out muna to our friend RJ Bigata. Actually, he's a videographer, wedding videographer, and kaka-birthday lang niya about 2 weeks ago. Tapos, nag-message siya sa akin kung pwede daw i-shout out. So, ayun, RJ, belated happy birthday. Painom ka naman. Alright, anyway, so start na tayo. Bale, what we need, this long part is a leather na, bale, parang isinukat ko siya sa katawan ko. So, technically, kung may client ka na magre-request, pwede mo siyang hingan ng sukat na sukat na para sa kanya, or pwede kang gumawa na parang sobra dun sa sukat na request ng client mo. Pero this one, problem ko kasi is medyo maiksi na yung leather na available natin na black. So ipinagkasya ko lang yung possible na leather na or belt na pwede natin magawa. So what I did is, pwede 2 parts siya. So this one, ito yung parang pinaka body nung belt natin. And binutasan ko na siya dito sa dulo. Ito yung ikakabit natin dito sa other part. Alright? So, yung other part na to, bale, if I'm not mistaken, nasa 50 cm siya. Tapos, we will be getting the middle. So, nasa approximately 25 cm. And, dito natin ilalagay itong metal part na buckle natin, which is this one. Papasok natin siya dito. And yung parang lock, lalagay natin over here. And syempre, this one, yung parang metal na lock niya, which is screwable. So, bubutasan natin to. And yung sa dulo, para maipasok natin dito. So, for this one, yung sa dulo, gagawin natin is, meron tayong rematche. Bubutasan natin yung leather na to, yung sa top and bottom, and lalagay natin yung rematche. So, that's it. As simple as that. Alright. So, start na tayo. Alright. So, bale start na tayo with our first part. Gusto ko muna mag-apologize kung naririnig nyo yung electric fan kasi, well, pinagpapawisan na tayo. Bali, what I did is, kinuha ko lang yung kalahati niya. And dun sa middle, kumuha ako ng tig 1 cm each. So, lalagyan ko siya ng tanda. And from there, bubutasan ko
So when you're done, ganito yung magiging butas. And papasok lang natin yung belt natin. Kung may sobrang haba kayong leather, okay na yun. Parang ganito din yung gagawin yung style. Nakadepende lang siya actually sa leather na available. Yun yung medyo downside ng full grain leather kasi hindi mo masasakto yung sukat, lalo na kapag bumili ka sa sa bilihan like Nation or Auto, kasi nakadepende siya sa pulma or sa cut ng available na yung cow na available. So nakadepende doon yung sukat na pwede mong mabili. So, from the dulo or from the edge, measure ka ng another 2 centimeters. Dulo ng butas ha. I mean dulo pala nung bend, kung saan naka-bend yung mo. Kasi doon natin ilalagay yung screw. Okay, when you're done putting it on, or yung alternative nito actually pwede yung rematche mo. Okay? So, lagay na natin yung parang pang-lock or pang-stop. Ilalagay natin siya sa middle or sa ibabaw kasi ilalagay natin dito yung after dito yung rematche. So, sa bend 2 centimeters yung nauna nating butas. So, get another 2 centimeters. And yung part na yon, doon natin ilalagay yung rematche. Again, your rematch is like this one. I don't know if magfo-focus siya. Wait, gayahin ko yung sa mga naggagawa na makeup. Nag-focus ba? Alright. Parang ganito. Ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. And ito yung takip. So, button lang sa ilalim. And the other one is on the other side. And kunin mo yung pang mo sa ilalim. Get your hook. Ito yung gamit, yung metal na to is pang palo siya nung curve na side, okay? Baka malaglag. Alright, so when you already have this one, ito yung sa natin, first part ng belt. Butasan na natin yung dito sa side na to. So bali from the dulo, ano nga ba English ng dulo? Or from the end, sorry, from the end of the leather, bale, measure ka ng 2 centimeters mula sa dulo. So, 1, 2, and ito yung bubutasan ulit natin later. So, after that, sukat ka ng 8 centimeters from the edge. Lagyan natin yung pinaka ibabaw or yung top na natin ng belt. Lagyan natin ng curve yung leather. Get your rematche. So, yung rematche, tapos yung kabilang dulo ng belt natin. And pagsasamahin lang natin siya. Parang ganito yung kalalabasan. Okay? So, I'll get my rematche. Saan gawin itong sugat ko? Anyway. Dalawang rematche yung kailangan natin, and yung takip.
Nasaan na siya? Ayun. Okay. So, hanapin mo lang yung butas. Pati sa kabilang side. Okay, so, ayun. Since nabutasan na natin kanina, lalagay na lang natin yung trimachi natin. So, here it is. Tapos, paluin na natin to. After that one, bubutasan na natin yung dulo para may pagpapasukan tayo ng ating bakol. Bako. Alright, so it's here. It's done. After this one, butasan na natin yung kabilang dulo. So, yun na yung end ng belt natin. So, here's our belt. And we're done with our nose stitch belt. Okay? Yung pwede mong gawin dito na variation is syempre yung may tahi gaya nung itago ko na yata. Gaya nung belt natin kanina. Pwede mong tahian yung sa sides para mas maging strong yung gilid niya and hindi siya magka-crumple agad. So if you want to see more of our videos, bale you can check the videos that will be flashing here sa end screen natin over here. And over here, what we will be flashing is our shout out, Zebian Manila shout out. So our first shout out for our Zebian Manila channel shout out is or will be Patrick Miguel. Our Patrick Miguel is over here, we can see it. Patrick Miguel is one of our dear friends who is also in YouTube, and yung channel niya is more on helping small YouTubers to grow. Parang more on YouTube tips on how to grow your channel. So do visit his channel, it's over here, and I'll be showing his subscribe button for his channel over here. So check nyo na lang dito sa bandang baba. Alright, so that's it. Thank you for watching. Again, this is Paul Bonin Vargas of Zebian Manila. Kung marami pa kayong gustong matutunan, don't forget to click the like button, the subscribe button, comment below. And again, thank you for watching. Diyos mabalos!